Maganda ring gabi. Kamusta po mga ka-Darwy Kids? Nandito na naman po ako si Gandara SRU and welcome sa aking channel. Sa mga nanonood po ngayon, shoutout po sa inyo. Ganun din sa ating po mga solid na commentor na walang sawa po talaga sa pagbibigay ng suporta sa atin pong videos araw-araw. Anyway, bilang pasasalamat, eto nga, shoutout sa atin po ilang napili ngayong gabing ito. Ang shoutout po kay Miss Vicky Risma. Magandang gabi po sa inyo. Shoutout Miss Jo Marie de la Fuente Matthew. Ayan. Good eve, Miss Gandara. Shout out twin sister Miss Ders TV. Ayan, kambal. Shout out. Sabi din naman nito ni Wilfredo Villanueva. Shout out daw po. Watching from Athens, Greece. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Samantala, para po sa gabing ito, Kalidya Tarbicads, unahin na po natin pag-usapan ng patungkol dito sa napipintong pagkaligwak ng tahanang pinakamasaya at ng tape ink. Hindi lamang po sa laban sa korte, kundi pati na rin sa GMA Network. Mula kay MJ, bakit kasi hindi na lamang tanggapin na kahit anong gawin ng tahanang pinakamasaya, wala na silang magagawa pa. Araw-araw na lamang bumubulusok pababa ang ratings nila. Mula naman kay Incredibles, di na ako magugulat kung biglang ligwak ng tahanang pinakamasaya sa programa or sa programming ng GMA at terminated na ang kontrata ng Tape Inc. Kung sakali nga. Pero alam niyo po ba na mayroon pong chika na pumirma daw ng kontrata ang Tape Inc. Ano kaya yon? Saan kaya pumirma ng kontrata? Maaga pa naman po siguro maaga pa naman siguro para sa renewal para po sa GMA Network kung totoo po ito or sadyang inuunahan na ng mga tape defenders para hindi po isipin na sila po ay tuluyan ng mawawala sa ere. O pwede rin po kasing pakana lamang din po ito ng vloggers ng kabila. Pero kung totoo mang mayroon pong pirmahan tungkol saan kaya? Advertisers? Commercials? Di kaya may bago silang talents, mga Darikans? Or pwede rin nga na contract signing. Pero bahala po sila sa buhay nila, Kaligit Darikans. So, alam naman po natin na ginugulo lamang po tayo ng kabila. Anyway, ngayon naman pag-usapan nga po natin ang tungkol dito sa studio na talagang grabe. Inaabang-abangan po ito ng mga Darikans. Kung ano po ba ang balita? Kung legit ba talaga ang kumakalat? Kasi matagal ng request ito ng taong bayan tapos bigla pong mababalitaan na ongoing na. Ay nako, sana magdilang ang Helsi naman po ay nagbalita nito, Khadija Tarigans, para tuluyan na po makalipat ng Studio 1 TVJ sa mas malawak-lawak. Para hindi po, para din po sa kapakanan ito ng mga live audience, lalo na kapag may senior. Hindi ganoon kasiksikan na nakakahilo at nakakasakala. So, ang good news, Kalidya Tarikans, ang sabi po ay confirm. Confirm na mayroon na pong nilulutong studio and under construction ng araw po ito. Binibuild na. So, hindi tayo binibigo or bibiguin pala talaga nitong si MVP. Siguro nitong mga nakaraan, ang dami lang dapat unahin, asikasuhin, pero definitely, ay meron na po silang inaayos na mas magandang studio, mas malawak, based sa public demand. So, nakita nga po natin ang ibinahaging conversation, Kalidya Tarikads, mula raw po sa isang trusted sources. Definitely, merong new na binibuild under construction ng DVR ba yun? Engineer. Dumalaw siya. So, grabe, napakarami na rin pong mga nagpapakatotoo na confirm yung ongoing na bagong studio ng Itbulaga. Kagaya po nito, totoo po ba na ongoing pa yung new studio ng Itbulaga? Cred to MVP. Can someone confirm this news?
So, mga legit records to guys, and yes nga daw po, confirm nga raw po ang balitang ito. Di ba nakaka-excite? Anyway, mayroon daw pong big announcement na maari pong abangan nating lahat. So, bukas tingnan po natin kung mag-a-announce na ang TVJ at excited silang ibahagi sa atin na ang public demand na bigger studio ay mapagbibigyan na nila. So, sana mai-announce nga po yan. Kasi iba pa din po talaga kapag sa TVJ mismo nanggaling ang balita. So, breaking news, may malaking announcement po kasang Itbulaga galing mismo sa insider source natin. Group nila Direct JT Consultant sa Media Quest. May bago silang abangan, #Itbulaga. So, dito pa lamang may bago silang studio na po talaga agad ang pinatutungkulan. Kasi imposible namang may bago po silang title. Siyempre, hindi na po mababago yan. Dapat lang talaga na mag-stick na sa Itbulaga at wag na pong panigan pa ng korte ang petition ng Tape Inc. na bigyan ng TRO ang TVJ just because wala pa itong certificate. Bakit kasi ang bagal, no? Bakit kasi ang tagal ilabas na yan? Sinabi naman na po ng dapat at may karapat-dapat lang gumamit ng titulong Itbulaga is TVJ dahil sila ang rightful owner nito. Pero bakit ang tagal ng certificate? Sana naman mailabas na po yan. Samantala, sabi dito, napakarami talaga na nasisiraan ng katinoan ng isip sa Itbulaga ni Master JDL na gustong agawin mula po kay Sir Loreto Castro. Talagang iba kasi talaga ang Itbulaga no? Malaki din ang kapakinabangan ng mga halos-hos sa Itbulaga kaya gusto na lamang din nila itong agawin. So, kita niyo naman, mula nung mawala po sa kanilang Itbulaga, talagang bulusok pababa ang kanilang ratings at tila hindi po ata makakaahon pa. Well, good luck. Yumaman sila dahil sa Itbulaga din magpapalupog sa kanila. Anyway, sabi naman ni Celia Ten Chavez, magandang gabi, good morning. Good morning, Gandara. Dapat mag-ingat din ang APT. At GMA baka ma-register din ng mga halos-hos. Sana tingnan din nila yan hindi na magtiwala, walang kaibigan. So, ang hirap niyan. And pag pati ba naman yan ay tinira pa ng mga halos-hos, ay awa na lang talaga kung magkakaroon pa sila ng kakamping taong bayan. So, ang GMA, baka hindi nila galawin yan. Ako mahirap pong galawin yan. Pero APT Studio, malay nyo, biglang mamalaya natin sila na rin po ang may hawak ng APT at may-ari ng APT Studio. Wala, good luck. Kaya nga po APT yan. Nakapangalan po kay Sir Anthony P. Tubiera, APT. Then, magkakatalo na lang po siguro kapag mayroong peking permahan na naman po ang maganap. Kagaya ng balita natin dito sa Dakak na pineke daw ng mga halos-hos ang perma para daw po mapunta sa kanila ang lupa. Napakabigat na akusasyon na pero may decision na nga raw po ang Court of Appeals at OLATS ang mga halos-hos. Pinagbabayad pa ng danyos na kung saan ay tutubo pa ng 6% kada taon hanggat hindi nababayaran ito ng buo. Samantala, sabi naman dito ni Edna Asdal, magandang gabi. Tama din na ibalik ang school sukol or school bukol. At para na rin siyang acting workshop ng OG Itbulaga host. Lalo na sila Karen, Miles, Tasha, Raisa. Tapos isama kayong mga TVJ defenders para masaya. Nako, masaya po talaga yan kung makakasama. #legit Barricades. Pero, doon kina Miles, ako si Miles veteran na yan sa pag-acting. Kaya nga, best supporting actress yan, no? So, sila Karen at Tasha, Raisa, maari po na matrain ang kanilang acting skills, di ba? Pero yun nga about naman po dito, inaasahan na babalik po ang school bukol at marami pong nagdadasal na sana
sana ay magkaroon po ng panibagong version ang programang ito. School-sukol pa nga dahil kay Lola Belen. Anyway, sabi naman dito ni Roy Michelle na magandang gabi. So, matagal na po natin subscriber yan, si Sir Roy Michelle Moghol. Shoutout po ulit sa inyo, sir. Hindi papayag ang ABS na ipalit ang showtime sa tahanang pinakamasaya sa time slot nito. Kasi nung time show ng ABS ang showtime. Wala namang magagawa ang tape sa pagkakansela ng kontrata sa kanila ng tape or ng GMA. Sila ang masusunod dyan at hindi ang tape. Kahit pa sabihin ng tape na may kontrata pa sila sa GMA. So, kung gugustuhin nga ng GMA, Collegiate Records, walang magagawa talaga ang tape. Kung ayaw nang i-renew pa ang kontrata nila. Pero ang tanong, ang GMA kaya hindi po mabilog na naman ng mga halushos? Or baka mamaya niyan, mabalitaan natin, totoo ang chismis na magkakaroon ng contract signing again for renewal of contract ng Tape Inc. dito sa GMA 7 noon time slot. So, yun lang muna guys sa aking update para po sa gabi nito. Pa-comment lang po sa baba na inyong reaction. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.